So ano kaya ang sasabihin ni Trump kapag nagpakita si Lisa Araneta Marcos sa kanya, no? Alam naman natin na si Trump nagsabi na parang si Tatay Duterte that he hates drugs. At saka siya maglulunsad ang sarili niya, war on drugs. So good luck sa inyong mag-asawa kapag kayo pumapil-papil kay Trump na alam na ngayon na ikaw ay dawit sa isang cocaine overdose incident dyan sa Beverly Hills, California. Ang sa akin lang, umamin ka na, Lisa Araneta Marcos. You are a lawyer. You are an officer of the court. Umamin ka na. Kung ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal ng droga, aminin at magparehab. At dahil ikaw ay esposo ng presidente, chances are, gumagamit din ang iyong esposo, gaya ng sinabi ni Cathy Binat at gaya ng sinabi ng confidential agent ni Agent Morales at ng mga PIDEA agents na nagbigay ng ebidensya kay Tatay Digong na gumagamit nga daw ng droga si Marcos Jr. pag siya'y bumibisita ng Davao kasama ang mga alta de pamilya ng Davao, no? So sa akin, mas mabuting umamin ka na kaysa maunahan ka pa ng investigation report ng police sa LA Police. At kahit anong plan ang gawin nyo dyan, at nabalita kasi na may mga Asian na mga nakasuit na pumunta doon sa Beverly Hills Station na siguro dahilan kaya ngayon medyo classified as top secret investigation itong pangyayaring ito, hindi mo mapaplansya ang katotohanan dyan. Kung sa tingin mo sa Pilipinas, kayang-kaya mo lahat, yan sa Amerika, hindi mo kakayanin, lalo na droga ang pinag-uusapan. Ang tingin ko, lalabas ang totoo, mas mabuti kung umamin ka na. Huwag mo nang antayin ang report kung saan ikukumpirma na isa ka sa mga persons of interest o kaya naman kakasuhan dahil sa reckless endangerment at saka possession and use of narcotics sa Amerika. Okay, come to think of it, no? Baka ikaw ay pinakaunang first lady na dawit dyan. Another first for bagong Pilipinas, no? Talaga nga naman ang mga Marcoses, no? Napakadami mga record na binibigay sa ating Pilipinas. Nakakahiya nga lang. Pero sa tingin ko, sa pag-iisip nila, basta nasa balita sila, happy pa rin sila, no? Diba? Diba talaga mag-iisip kapag naka-influence ng cocaine? Kaya mga kaibigan, ha? Say no to cocaine, say no to drugs, dahil nakakasira talaga ng buhay ang mga droga na yan. Tignan ninyo ang mangyayari sa mga Marcos pag nagkaroon ng konfirmasyon na dawit itong Lisa Araneta Marcos dito. Ano na mangyayari sa mga Marcoses? Tapos na po yan. Kahit anong sabihin ni Anse Claire, hindi na po niya mapaplansya ang lusot na yan at hindi na siya mapapatawad sa kahihiyan na ibinigay niya sa bayan pag nakumpirma po ang kanyang paggamit ng droga at yung kanyang papel doon sa pagpigil ng pagkuha ng tulong para kay Paulo Tantoco. At ulitin ko po, kasama tayo nakikiramay sa pamilyang Tantoco, sana po, ipaglaban naman nila ang katarungan para sa kanilang namatay na sa anak. Well, pag-usapan naman po natin ito, isa na namang balitang mainit-init pa. Biglang nabulaga tayo nang nalaman natin na itong si Secretary Ivo Teodoro ng DNB na 1 bilyon ng confidential fund ay konfirmado po. Abay, dayuhan pala at siya ay naging citizen ng Malta. Ang Malta po ay maliit na bansa yan, pero kabahagi po yan ng European Union. Ang depensa naman nitong si Ivo Teodoro, bago rin siya tumakbo kasama ko ng 2022 elections, at bago siya na talaga bilang kalihim ng Department of National Defense, ay hindi up na niya ang passport niya. Well, alam niyo po, lilinawin ko po ha. Magabat ang passport ay isa sa pruweba ng iyong citizenship, ang passport ay travel document lamang. Yan po ay ebidensya na iyong pagiging citizen ng isang bansa, pero primarily ginagamit po yan sa biyahe. So yung pagiging citizen mo, bagamat yan ay pwedeng patunayan na isang passport, ang passport ay hindi yan ang tanging ebidensya na ikaw ay naging dayuhan. Ang tanging ebidensya siyempre dyan ay kung ikaw ay nanumpa para maging tapat sa isang banyagang bansa, bukod pa sa bansang Pilipinas. Anong masama na siya ay nanumpa ng katuparan sa bansang Malta? Ikaw ay Secretary of National Defense. Palagi natin pinag-uusapan ang mainit na usapin ng West Philippine Sea, ang hitwaan ng Amerika at ang China, at kung saan papanig ang China. At alam naman natin, amboy ka, Secretary Ivo Teodoro. Ikaw ay sunod-sunod sa mga Amerikano. At alam natin na ang pulisiya ng mga Amerikano at ng mga Europeans ay halos kapareho pagdating sa West Philippine Sea. Lahat sila, Amerikano, European, ay natatakot sa pagdating ng paglakas ng China at nais nilang pigilin ang paglakas ng China. Kaya lahat sila nagkakaisa na pagtulungan ng China. No? So, anong problema kapag ikaw ay Malta, citizen ng EU, at ikaw ay Secretary of National Defense? Well, kapag sinasabi ni Secretary Ivo Teodoro na kinakailangan pangalagaan ng soberanya ng Pilipinas at pangalagaan di umano ang international law, kaninong interes ang kanyang tinataguyod? Interes ba yan ng Pilipinas o interes ba yan ng European Union? Abay, after all ha, ako po 2 beses nag-aral sa Amerika, 2 beses nagturo sa abroad. Sa Amerika po at sa England ako nag-aral at nagturo po ako sa Amerika at sa Singapore. Pero minabuti ko pong huwag manumpa ng katuparan sa kahit anong banyagang bansa dahil hindi po pwede na magkaroon ng 2 amo. You can only have one master. Iyan po aking paniniwala. Kaya bagamat meron tayong dual citizenship,
para namang pagbigyan yung mga Pilipinong kababayan natin na nagkaroon ng bagong citizenship para lang sa kanilang hanap buhay. Ang totoo po, pag ikay manunungkulan sa gobyerno at ikaw ay itatalaga pang kalihim ng national defense, ng national security ang pangunahing trabaho mo, kinakailangan isa lang ang amo mo. Hindi po pwedeng maraming amo. Dahil pag maraming amo, kaninong interes ang sinataguyod mo? So yung mga sinasabi ngayon ni Secretary Gibotidoro na kinakailangan tindigan ang China, na banta ang China sa international security and peace ng ating rehiyon. Yan ba ay dahil siya ay Pilipino o dahil siya ay isang European na kumikilala ng katapatan sa European Union? Diba? Dahil alam niyo po, tayo lang naman sa Pilipinas ang nagpapagamit ang ating teritoryo sa mga Amerikano para sa mga kasundaluhang mga Amerikano. Tayo lang sa Pilipinas, dahil sunod-sunuran tayo sa Amerika, ang di nakikinabang sa bagong pagyaman ng China. Tignan nyo naman ang Thailand, tignan nyo ang Indonesia, tignan nyo ang Malaysia, tignan nyo kung ganong karaming damukal na dolyares ang ini-invest ng mga Chinong mga ngalakal at mga namumuhunan sa mga bansang Thailand, Indonesia, Malaysia at Vietnam. At ikumpira mo dun sa limos na binibigay nila sa Pilipinas. Ikumpira nyo yung milyon-milyong mga turista na dumarating galing sa China, sa Thailand, sa Indonesia, Malaysia at Vietnam. At tignan nyo, halos wala nang mga Chinong pumupunta sa Pilipinas. Bakit? Dahil nga inaaway natin ang China. Samantalang alam natin na pagdating naman sa ganda ng bayan, walang laban niya mga Thailand, Indonesia, Vietnam at Malaysia, no? Pinakamagaganda po ang ating beaches, pinakamagaganda ang ating mga tanawin. And yet, walang napupunta ng Chino. Bakit? Kasi si Marcos Jr., si Gibotidoro, pinakrato na kalaban ng China. At bakit naman pupunta ang mga Chino rito kung sa tingin nila, nagkakaroon ng peligro sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagbisita sa Pilipinas dahil tinuturing sila ng mga kalaban. O ngayon, ang tanong ko, kapag ikaw ay tinuturing mong kalaban ng China, sinong interes ang tinataguyod mo? Interes Pilipino o interes ng European Union? Kasi kung interes ng Pilipino ang tinataguyod mo, ang dapat na inaatupag mo, ano ang magbibigay ng mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino? Hindi ba yung mga kapital na po pwedeng dali ng China, yung mga turista na po pwedeng maging dahilan na magkaroon ng napakadaming hanap buhay dito sa Pilipinas, yan ay magbibigay ng mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino at dapat yan ang ating atupagin. Dahil yan ang sang-ayon sa ating pangnasyonal na interes na itaas ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Ba't hindi mo ginagawa yan? At kabaliktaran ng ginagawa mo dahil ba ikaw ay nag-swear ng allegiance sa Malta at sa European Union? Ano ba yan? Wala naman nagpilit sa'yo na kumuha ng multi-citizenship. In fact, walang dahilan para kumuha ka ng multi-citizenship. Wala naman naghahabol sa'yo. Dahil mula nung nanalo iyong pinsan, si Marcos Jr., hindi ka naman po pwedeng magpanggap na ikaw ay inaapi at kinakailangan mo ng fallback kung ikaw ay apihin sa Pilipinas. O, nung panahon naman ni Presidente Duterte, ilang beses kita nakita sa Davao. Isa ka sa pinakasipsip kay Tatay Digong. At matapos na maging presidente ang Tatay Digong at kinidnap sa dahig, hindi ko maintindihan, sa kabila na iyong kasipsipan kay Tatay Digong, isa ka pang naging promotor at taga-implement ng pag-nidnap kay Tatay Digong. Ano ba yan? Ang taas ng respeto ko sa iyo Dahil number 1 ka sa bar, number 1 ka sa klase mo sa UPLO, bagamat hindi tayo magka-batch, no? Pero bakit ganun? Bakit wala kang katapatan doon sa sinipsipan mong presidente? Di ba? Ilang beses na madaling araw na ikaw inaabot dyan sa Davao, nakikipag-inuman kay Tatay Digong. At proud na proud mong sinasabi na naging kliyente mo si Tatay Digong. And yet, parang sa'yo, baliwala lahat yun. At talagang nung kinidam si Tatay Digong, isa ka sa 3 pinaka-influential na nagpatupad yung kidnapping na yan. Tapos malalaman namin ngayon, ikaw pala ay kumuha ng ibang citizenship bukod sa Pilipinas. Anong dahilan mo? Nung panahon ni Tatay Digong, sip-sip ka. Wala namang dahilan para ikay kumuha ng asylum o para maniguro sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pangalawang citizenship. O, tapos naging presidente yung pinsan ni Marcos Jr., lalong wala kang dahilan. O, nung panahon ni Noynoy Aquino, wala ka ring dahilan. Bakit? Kamag-anak mo rin si Noynoy Aquino Di ba? Maski hindi magkakampi sa politika ang iyong tiyuhin na si Danding at si Cory, magkakadugo pa rin kayo. Hindi naman makukuha na magkakadugo na ikaw ay pakulungin. Di ba? So sa tingin ko, wala talagang dahilan. Walang banta sa buhay mo para ikaw ay kumuha ng pangalawang citizenship.